Mga kababayan, kamusta po lahat? Si Kamanong po, nagbabalik po muli po sa inyo para po magkomento muli. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayang mga bayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat, mga kabayan. Ito po, umpisa na po natin. Ito po, nakakalungkot po mga tambay. Sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, hindi po nangyari ito. At hindi niya po papayagan ito. Pero sa panahon po ng binagoong ang Pilipinas, lahat po ngayon naglabasan na, mga tambay. Grabe na po. At talagang ang ating kapulisan ngayon, hindi naman po lahat. Ito po, grabe po ginawa. Para po bang ang kapulisan ay hindi po nabigyan ng malaking pabor. Napakalaki po ng binigay ng pabor po dyan. Lalo-lalo nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Di po ba? Tinaasan po ang mga sweldo niyan. Halos doble. Pero sa kabila nito ngayon, pagpasok ng binagoong Pilipinas, grabe po. Ngayon po, sangkot po sila sa napakalaking halaga dito po sa mga kapulisan po sa NCR, mga tambay. 85 million na cash at alahas, tinangay ng mga pulis sa Las Piñas. Grabe! Ano kaya masasabi dito ng napakagaling na general? Lalong-lalo po sa NCR, di ba? Si General Torre. At syempre po, ang general po, ang PNP General Marbil, mga katambay. Ano kaya ang masasabi nila? Pakinggan po natin ang balita. Grabe ang mga kapulisan ngayon. Paano mo irerespeto ang mga kapulisan ngayon? Sige nga. Aabot naman sa 85 milyong pisong mga cash at alahas ang tinangay umano ng mga tauhan ng Eastern Police District sa negosyanteng Chinese national na kanilang inaresto sa Las Piñas City. Agad namang sinibak sa pwesto at dinisarmahan ng mga dawit na pulis na dati na rin palang nasangkot sa katiwalian. Detalye atin ni Mar Gabriel. Desidido ang magkapatid na sina alias Kitty at CS na magsampa ng reklamo laban sa mga tauhan ng Special Operations Unit ng Eastern Police District. Kaugnay ito sa iligal na pag-aresto sa kanilang kapatid at pagdanakaw sa kanilang bahay sa loob ng isang exclusive subdivision sa Las Piñas City noong Miyerkules. Ayon sa mga biktima, hindi naka-uniforme at walang body camera ang mga pulis ng isagawa ang operasyon. Ibang tao rin daw ang subject ng warrant of arrest na bitbit na mga ito. The Chinese name and the passport are different, and then they just show the letter about the name only, but about the people passport they didn't know. Yeah, so the mean is they are same name, but the people is different, not same. They don't care. They don't care. Yes, they just want to take the money. Sa halip na umalis, sinira daw ng mga pulis ang kanilang CCTV at inutusan ng biktima na buksan ang safety bolt. Ang ipinagtataka pa nila, may dalang sariling luggage ang mga operatiba. They have their own baggage, just jacket. Yeah. Yes. And then those the thing the money peso also the US dollar, the other currency dollar they put some in the small casing only, but some of them the police they took the wash. Nasa kabuang 85 milyong piso daw ang tinangay ng mga pulis, kabilang na ang 27 million pesos cash, 430,000 US dollars, mga alahas at iba pang mamahaling gamit. Kasamang dinala ng mga pulis ang kanilang kapatid na pinakawalan din kinabukasan. I think it's around 20 minutes something like this only. Like they do it very fast. Nakarating na sa tanggapan ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin ang insidente at agad na ipinag-utos ang pagsibak sa 31 tauhan ng EPD Special Operations Unit. Ang 8 pulis na direktang sangkot sa operasyon, dinisarmahan na at isinailalim sa restrictive custody. Actually, nag-ingit-ngit ako ngayon, sir. Kasi sa unang-una pa lang, andun na yung parang ang purpose talaga is hindi yung hindi iba po yung purpose ko talaga. Kaya ako galit na galit at talagang nahihiya ako dun sa mga actions na ginawa nila. So I immediately ordered nga po yung investigation against them. Ayon kay Abirin, walang sapat na pre-operation clearance sa mga pulis at lumabas din sila sa kanilang area of responsibility nang walang kaukulang koordinasyon sa local police. Kinumpirma din ng general na may na-recover silang 12 million pesos sa mga pulis
Pero giit nila, suhol daw ito mula sa Chinese. Yun daw yung na-recover at prina-bribe daw. Ebidensya nila yun. Actually, ebidensya daw nila yun dahil prina-bribe sila ng 12 million. Parang gano'n yung lumalabas. Sir, At iniimbestigahan natin yung sinasabi nilang yun. iniimbestigahan na rin ng NCRPO ang impormasyon na dati nang nasangkot sa parehong kaso sa Mandaluyong ang mga dawit na pulis. Inaalam na Grabe, no? Grabe mga tama yung mga kapulisan ngayon. Sanay na sanay po magsinungaling talaga, no? Panunuhol daw po yun. Yung nakuha raw po na ilang milyon. Pero hindi naman po nila binalik o nasaan na kaya yung total 85 million. Grabe po mga kapulisan, no? Grabe. Sa bagay, yung kanila naman yung kanilang commander, yung PNP chief natin, iba rin po ang pananaw sa buhay. Ito po, pakinggan po natin ang pananaw sa buhay ng PNP chief na talagang marirespetuhin mo talaga ang PNP, mga tama. Ibang klase po ang pananaw, pati po ang PNP chief. Ibalik tanaw po natin. At bakit po yung mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi Pakinggan po natin. Nakita nyo po, paano po hindi lalala ang problema ng bansa kung ganito po ang klase ng PNP chief. At bakit po yung mga tao gumagamit ng drugs? Remember, hindi sila addict. Kasi gusto lang maging addict. Remember, ang gumagamit ng drugs sa mga tao natin, especially mga ayoko na, yung mga nagpapadagdag ng oras. Kasi pagka gumamit ka ng drugs, gising ka, nagdadagdag ka. Remember, ang trabaho natin per ora dito. Hindi naman tayo yung sigurado eh. So, ito yung ano natin, kaya ayoko mag-compare. Ang sinasabi ko lang, mas maganda po kami ngayon. Naniniwala po ang ating Chief PNP na yung problema po sa illegal drugs is not only the concern of law enforcers. It also involves, it's a health problem, it's an economic problem. So dito pumasok yung naging usapan na yung mga gumagamit po ng illegal drugs, some of them are not really drug dependent, some of them are social user, or some of them, in fact, may mga nahuli tayo na ang reason nila is kaya sila nagde-drugs is para magising lang sila just to extend yung working hours. I think that was the context na sinabi ng ating Chief PNP na hindi dapat tinitignan ng isang drug user as masama, kundi biktima sila. Kasi meron ding economic side. Gusto mong mag-extend ng iyong working hours. Take a case in point, yung ating mga konduktor, yung mga driver na nahuhuli po na pag nag-positive sa drugs, ang reason nila kasi grabe yung biyahe, kailangan nilang manatiling gising. Grabe, no? Nakita nyo mga paniwala ng mga general? You know? PNP chief po yan. Yan po ang paniniwala sa droga. Illegal nga yan eh. Kailan naging tama at positibo na pwede mong gamitin ang isang illegal? Illegal nga. Kaya nga illegal drugs, illegal pulburon. Tapos hinahanapan mo maging tama. Saan ka nakakita ng ganitong klaseng mga general? Illegal. Tapos bibigyan mo na merong benepisyo. Ano naging benepisyo ng illegal? Illegal nga. Bawal. Ibang klase to. Anong klase mga utak meron tayo ngayon sa ating PNP? Ayan, nakita po natin ang sobrang lala, mga tambay. 85 million. Kaya nga po ang China nagbigay na po ng advisory sa mga kababayan po nila, sa mga katulad po, mga negosyante, Chinese. Talagang grabe po ang babala po nila na iwasan po ang ating bansa at mag-iingat po, lalong-lalo sa mga ganitong klase ng kapulisan na hindi po nangyari ito. At hindi po mangyayari ito kay dating Pangulong Duterte, itong mga kapulisan na ito. Kasi ang katwiran ni dating Pangulong Duterte, pagka nagka-problema ang pulis, lahat po yan sibak. Sisibakin niya po yan. At ipakukulong niya po yan. At ipapakain niya po yan. Ipapakain niya po yung pera na yan. Ganyan po siya, di ba? Kung trabaho ng pulis, di ba? Lalo-lalo nung panahon sa airport, yung laglag bala, ipapakain niya yung bala. Eto, kung sa panahon ni dating Pangulong Duterte nangyari ito, ipapakain itong mga pera na ito, ipapakain sa mga pulis. At talagang magkakaproblema po ito. Magmula purong sa head, sibak po yan, magkakaproblema po yan. Kaya lang sa panahon po natin ngayon, sa panahon po ni PNP Chief, iba na po. Pati nga po droga iba na eh. Hindi po pwedeng ituring na illegal yan dahil nga po meron din po daw tulong yan. Ayon dyan sa PNP Chief. Ayon po sa kanya. Ibang klase po. Ayon po sa PNP Chief.
PNP chief, dinamay pa po ang mga driver at konduktor na mga nahuli raw nila na positive. Ang tanong, pina-drug test nyo po ba lahat ng pulis? Unahin nyo po ipa-drug test siya. Itong general ang dapat unahin ipa-drug test. At isama po si General Torre at si General Pajardo. Unahin po yan. Baka hindi lang po mga konduktor at mga driver po ang gumagamit po ng droga yata ngayon sa panahon natin. Baka pati po sa kapulisan ay napakarami po ang gumagamit yata di umano ng droga. Dahil grabe po, sa laki na po na itinaas ng sweldo nila. Doble at napakalalaking allowances. Nagagawa pa po nila ito na ganitong gawin. Mga magnakaw. Trabaho po ito ng mga kriminal Ang mga kapulisan na po ang mga kriminal boba sa ating mga bansa ngayon, sa ating bansa. Mga kapulisan na po ba ang kriminal? Sila na ang gumagawa ng masama ngayon, ang kapulisan. Bakit kaya? Dahil lulong kaya ito sa pinagbabawal na pulburon? Mga addictus kaya ito? Mga kargado kaya ito na sinasabi ng PNP chief na pampagising? Pampagising? Kaya nagagawa nitong mga ito? Dahil sa sobrang pampagising kaya? Ibang klase, no? Nakakahiya ang ating bansa. Nakakahiya. Pag ito'y nalaman ng buong mundo, paano pa pupunta sa atin para magturis? Para magturis sila sa ating bansa, para mamasyal. Sige nga, mismo mga kapulisan, pagkadayuhan, katulad yan, Chinese national, negosyante, nasa ating bansa, namumuhunan. Pero, ginagawa ng masama mismo na magpuprotekta. Sila ang magpuprotekta sa mga masasama, pero sila mismo ang gumagawa ng kasamaan sa ating bansa. Ibang klase ito. Ibang klase sa pamumuno po yan. Sa pamumuno po ng ating PNP chief, grabe po. Yan, kasama pa po ito isa. Ito pa po isa, matindi rin po ito. Grabe po sila. Matitino po ngayon ang ating kapulisan. Grabe po katitino. Mga kababayan, ibang klase pong katinuan ngayon ang ating mga kapulisan. Pwede mo pong ipagpagawa ng mga rebulto ang mga kapulisan. Lalo-lalo po, ito po, ang nagsabi po na ang droga ay nakakatulong pa. Pwede mo pong ipagpagawa ng rebulto. Doon sa baba ng kanyang rebulto ay nahandun po ang mga addictus. Di kaya? Grabe. Kaya nakapagtataka mga tambay. Hindi kaya sila di umano ay kasama yata ng mga drug lord? Hindi kaya sila ang mga protector ng mga drug lord kaya sa ating bansa? Nagtatanong lang po. Nakakagulat po ang nangyayari sa ating bansa. 6 na taon na nalinis ang hanay ng kapulisan. Pero pagpasok ng binagoong ang Pilipinas, iba na po nangyari sa ating bansa. Lumagana po, lumakas ang mga makakaliwa. Lumaganap ang mga droga, krimen, korupsyon. Pagpasok po niya, pumasok po siya, ang Pangulo, ito, ang binagoong ang Pilipinas. Ano na po ang nangyari? Magtatatlong taon pa lang, mga kababayan. Grabe. Issue ng korupsyon. Sa institusyon ng Kamara at Senado, grabe rin po ang issue ng korupsyon. Mga blanco, nasisingitan. Ngayon, sa institusyon ng kapulisan, grabe, pati droga ay hindi na rin po bawal at talagang nangangatwiran pa, mga tambay. Pero illegal, Illegal. Pilit mo itinatama, illegal. Grabe ang kapulisan. At grabe po ang ginawa nila rito. Nangangatwiran pa. Bribery daw po. Bribery, panunuhol daw po. Grabe, sinusuhulan pa mga kapulisan pero dala-dala nila 85 million. Pero sinusuhulan sila ng 12 million. Ganun po katindit, kasinungaling yata mga tambay. Ambira. Dahil kaya lulong ito sa pulburon at sa pagiging addictus kaya. Kaya po ubod ng sinungaling na. Unbelievable. Ano kaya ang sasabihin po ng isang pangulo na sinasabi po na addictus din daw po at lulong din daw po sa pulburon ayon po kay Kati Binag at kay Maharlika.
Ano naman kaya masasabi ng Pangulo rito? Mga kababayan, nakita naman po natin ang Pangulo. Bihirang-bihira po natin makita. Mga kababayan, ang napagkikita po natin nagsasalita, ang speaker. Ganyan po katindi ang ating pamahalaan. Napakarami pong umaakto na Pangulo. Nakakalungkot po ang dinadanas po nating bansa. Hindi na po natin ito naranasan. Napakalaki na po ng pagbabago nila ng institusyon ng PNP nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Pero po ngayon, grabe. Grabe po sila ngayon, mga katambay. Grabe katindi. Pagdating po sa pera. Kaya hindi mo talaga iisipin O iisipin mo pala talaga. Talaga palang iisipin mo na talagang nasusuhulan pala sila. Di umano. Lalong-lalo po sa nangyayari sa atin ngayon. Nasusuhulan po pala talaga yata ang mga kapulisan. Lalong-lalo po yata ang mga general. Kaya nga po wala sila nakikitang mga korupsyon at hindi rin po nila nakikita ang issue na meron pong commander-in-chief na gumagamit daw po ng pulburon ayon kay Kati Binag. Paano po nila iimbestigahan din ang commander-in-chief? Mismong PNP chief. Walang problema sa kanya ang droga. Mukha yatang nakakatulong pa sa kanila, pampagising ayon sa kanila mismo. Grabe po mga katambay. Yan na po ang binagoong Pilipinas, mga katambay. Yan na po. Nakikita na po natin sa kasundaluhan, sa mga general ng AFP, sa PNP, sa mga politiko, sa Senado, Kongreso, at sa executive. Nakita po natin. Kaya tamang-tama ang binitawang salita ng dating Pangulong Duterte. Meron tayong bangag, weak, ayon sa dating Pangulong Duterte. Pagdating naman sa Vice President, ang bansa po raw natin ay papunta na sa basurahan. Tama. Dahil ang mga namumuno sa atin ay ugaling basura. Basura. Saan pupunta ang ating bansa? Di sa basurahan. Mga ugali at utak basura. Saka nakakita droga. Pinangatwiranan mo pang may magandang na itutulong ang droga sa mga driver at sa mga konduktor. Kung hindi ka ba naman basura ang utak mo nun illegal yan Saan nakakita tumama illegal? Meron ba tama na illegal? Bawal? Kaya nga bawal Ibang klase itong mga general. Kung tatamaan lang ng kulog at kidlat, baka kauna-unahan tinamaan ito mga kababayan. Grabe. Grabe ang mga paniniwala sa buhay. Bakit kaya naging mga pulis yan? Mga tamba. Yung illegal nagiging mabuti pa sa kanila. Illegal na Ano pa kaya ang maasahan natin sa mga kapulisan, mga tambay? Grabe na po pala. Hindi naman po lahat. Meron pa po tayong mga kapulisan. Hindi naman po lahat. Hindi naman po lahat ng kapulisan at lahat ng kasundaluhan ay katulad po nito na mga talagang talamak na talamak at talagang napakasama na at nagpakasama na ng mga pulis, mga kabayan, dahil yata sa droga dahil sa pulburon at sa pera. Kaya, nagtatanong lang. Muli po mga tambay, bago po tayo magtapos, maraming salamat po muna. Talagang napakamalas po Ganun po talaga pagka tayo na-scam at pagka tayo nabudol. Ganyan po talaga, napakamalas. Na-scam ka na, binudol ka pa. Grabe po. Maraming salamat po sa mga nagbibigay po ng biyaya. Thank you po mga kababayan. Thank you po, Kingston 123 ng Hong Kong. Shoutout po sa inyo. Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany. Jake Yahut ng 4531 ng California, USA. Jasmine Channel. Telma Pasawa. Dan Rivero ng Amsterdam, Anchorage, Alaska. Bon Rosales ng France. John Sarip ng Amsterdam, Holland. Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA. Julieta Celona ng Sydney, Australia. Ma'am LB and Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Grace Obet ng California. Michelle Del Valle ng New Zealand. Sara Nakamura ng Japan. Milencio Bandibas ng Jeddah, Arabia. Trojanta ng Korea. Lopez Ibina ng Saitama, Japan. Librado Reyes ng California, USA. Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia. Roberto Papa, United Kingdom, 29. Narciso Esteban, Reynaldo Pexon. June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos,
Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Victoria Denborn ng Netherlands, Nida Diongley ng Italy, Mary Tom ng Hawaii, Aloha, Donaldson Paras ng Canada, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershin, Kingdom of Saudi Arabia, Richard Macelones, Alexander Advincula, Dennis Velasco, Lorna Grandman ng Australia, Annie PH Vlog Official, Richard Macelon ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, Analisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, Ruth Perdos ng Kuwait, Senaida Garcia ng Italy, Shayan Nico ng Saitama, Japan, Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Soleto ng Seattle, USA, Peli Subido ng France, Paris, Sonia Diaz Liano, Ami Cabrera, OFW Saudi ng Davao, Dennis Velasco ng Iceland, Mario Carvajal ng Europe, at sino pa ba? Ayun, si Dorina Villa, Clara Ibarra, Luz Ferrer, at Victoriano Carrera. Shoutout po sa inyo mga kabayan. Maraming salamat po at ingatan nawa po kayo. At shoutout din po sa ating mga kabayan sa kasulok-sulukan po ng ating bansa, Luzon, Visaya, Mindanao. Ingatan nawa po. Mabuhay po kayo mga kabayan. Maraming salamat po. At thank you rin po. At shoutout po sa ating mga kabayan sa kasulok-sulukan po ng mundo na may Pilipino, mga kababayan natin OFW. Mabuhay po kayo mga bagong bayani. Ingatan nawa po. Thank you po. At thank you rin po sa mga gusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At bago po tayo magtapos, sama po natin mga tambay sa panalangin po ang dating Pangulong Duterte na maingatan po at mabigyan pa po ng kalakasan at mahabang buhay at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa. Isama po natin sa dasal at dalangin. Thank you po mga kabayan. Sa muli po, paalam po, ingatan nawa. Bye-bye.